We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Narito na ang pinakamalalaking balita ngayong Martes. Lalaki patay matapos pagbabarili ng mga hindi pa nakikilalang sospek sa San Pascual, Batangas. Hinihinalang iligal na pogo sa isang resort sa Puerto Galera Oriental, Mindoro. Sinalakay ng NBI Mimaropa. Iba't ibang gambling paraphernalia, laptop at SIM card na kumpiska. Iba't ibang kalibre ng baril at mga bala na kumpiska sa bahay ng isang lalaki sa Tanawan City, Batangas. Babaeng dumalaw sa Lucban Police Station, arestado nang mabistong may lamang umano'y iligal na droga ang dalang espasol. PSA Calabarzon ikinababahala ang umano'y paglipanan ng mga nag-aalok ng physical ID card sa social media. At 30 talampakang teddy bear installation agaw pansin sa isang mall sa Dasmariñas City, Cavite. Sparkle Migs Almendras nagpasaya sa mga Caviteño. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Magandang hapon mga kapuso, narito na ang Balitang Southern Tagalog. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Live mula rito sa GMA Batangas Station, ako po si Ace Medrano. Patay ang 42 anyos na lalaki matapos pagbabarili ng mga hindi pa nakikilalang sospek sa San Pascual, Batangas. Nakatutok si Denise Abante. Kung sino naman po yung gumawa nito sa tito ko, sana po sumuko na kayo, mahabag po kayo sa ginawa nyo. Kasi may mga pamilya din po itong binubuhay. Marami din pong umaasa sa kanya. Bahala na po ang karma sa kanila. Mas matindi pa ang babalik sa pamilya nila. Ito ang panawagan ng mga kaanak ng 42 anyos na lalaking pinagbabaril sa Barangay Poblacion, San Pascual, Batangas, alas 6 kagabi. Sa investigasyon ng pulisya, pasado alas 2 pa ng hapon nang sundan umano ng dalawang lalaking magkaangkas sa motorsiklo ang biktima na galing sa isang sabungan. Pauwi na raw sana ito sa Bawan, Batangas ng pagbabarili ng mga sospek. Inaalam pa rin kung ano ang motibo sa pamamaslang. Initially, yung tao ay walang trabaho. Batay doon sa investigation o doon sa pagtatanong namin doon sa asawa ay wala naman siyang wala siyang threat na natatanggap. So nilalaliman namin yung investigation para mas malaman namin. Naghahanap kami ng mga possible na pwedeng makausap para malaman kung ano pa yung mga possible motive. Ayon naman sa kaanak ng biktima, wala silang alam na nakakaaway nito. Pero tingin ng asawa, posible raw na may kinalaman sa isang pautang sa sabong ang motibo sa krimen. Kapag may mga palaban kasi siya, gano'n naman sila hihiraman. Hindi ko naman, wala akong alam doon kasi kanyang laro yun eh. Wala, hindi siya nagbabanggit sa akin ng mga gano'n. Kasalukuyan pang nasa isang punerarya sa Batangas City ang labi ng biktima habang hinihintay na ma-autopsy ng Soko. Patuloy ang investigasyon para sa ikadarakip ng mga nakatakas na suspect, gayong may malapit na PNP checkpoint sa lugar. Hindi napansin nila kahit yung mga taong naroroon sa area. Initially, nung mga oras na yon, halos kalakasan ng ulan nung panahong yon. Yung pagkandak naman natin ng checkpoint kasi yan ay naka-time. May mga oras tayo na katulad pag mga rush hour. Meron lang mga strategic oras at places gaya ng directives ng ating PD ay doon sa mga place of convergence, doon nagfo-focus katulad ng palengke. Tiniyak naman ng Batangas PPO na mas paiigtingin pa nila ang pagbabantay sa mga nag-iingat ng unlicensed firearm sa lalawigan. Continuous yung profiling namin sa mga potential pugs ng mga politiko and of course ng criminal gangs and other criminal elements dito sa Batangas. Kasama si J.R. Manares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Umamin ang dalawang pulis na tinaniman ng iligal na droga at baril ang lalaking napatay sa umano'y buy-bust operation sa San Juan, Batangas. Nagbabalik sa report si Denise Abante. Magsasabi ka ng panibagong affidavit and why? Anong mali sa ginawa ninyo? Yung pagbigay mo ng pera at yung nakuha mong basura
Hindi totoo yun. Kumbaga, pagdalbas mo, nabaril mo na agad yung tao. Hindi nangyari yung pagbili mo ng droga. Yes, sir. And even yung by baril si Brian, hindi totoo. Wala yung 38 di ba? Yes, sir. Sino nalagay ng baril doon sa bridge kasama yung shabu? Ikaw o si Michi? Si Michi. Okay, so okay. Tahas ang inamin sa isinagawang congressional hearing kahapon ng Committee on Public Order and Safety ni Police Staff Sergeant Michi Perez na walang katotohanan ang mga nauna niyang salaysay kaugnay sa pagkamatay ng 33 anyos na si Brian Ledesma na kanyang binaril sa umano'y isinagawang drug buy-bust operation alas 7 ng gabi noong May 28, 2024 sa bahagi ng Barangay Lipahan, San Juan, Batangas. Ayon kay Perez at sa iba pang mga kasamahan nito, magbibigay sila ng mga panibagong affidavit dahil sa mga maling impormasyong nauna na nilang binanggit. Ipinagpapasalamat naman ng kapatid ni Brian na si Adrian na nagkaroon na ng linaw ang kaso ng nasawing kapatid. Papasalamat po sa linaw ang lahat po ng mga sa kamatay po ng aking kapatid na si Brian. Inamin po mismo ni Michi Perez at ng kanya pong kasama na puro illegal ang pagbay na inihain nila puro po. Pakatututukan din naman umano ng Batangas Police Provincial Office ang kaso laban sa naturang police officer para mabigyan ng hustisya ang pamilya ng nasawi. We have yet to see the documents, no? Or lalong-lalo yung bagong affidavit na na-execute. And from there, we will weigh things, no? As to the possible makikita namin aggravating or mitigating circumstances makikita namin. Tutulungan namin. We'll conduct a full-blown investigation on that. Yun po ang inaasahan namin na tanggal po sa bisyo upang hindi tulaan ng ibang pulis. At magsasampa rin po kami ng kasong murder sa RTC po ng Lucena. Sinisika pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makuhanan ng pahayag ang mga naturang pulis na sangkot sa insidente. Nananatiling suspendido ang hepe at 7 pulis na sangkot sa insidente. Kasama si J. R. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Ikinababahala ng PSA Calabarzon ng umano'y paglipana ng mga nag-aalok ng physical ID card sa social media. Iginit din ng ahensya na walang bayad ang naturang ID card ng National ID. Ang detalye sa report ni Paul Hernandez. Kamakailan lang ng opisyal na ilunsad ng Philippine Statistics Authority o PSA ang Digital National ID para magamit ng Pilipinong nag-apply nito habang naghihintay pa sa physical card. Kailangan lang i-access ang website na national-id.gov.ph para makuha ang digital ID. Pero nababahala ang PSA dahil sa naglipa na umanong nag-aalok sa social media ng printed ID. May mga nagkukumbinse na magpa-print at may bayad. Ako lang bayad. Hindi ko lang alam kung magkano pero it's around 300, 350 daw. Ang payo ng PSA, huwag kumagat dito. Walang bayad ang card mula sa PSA kaya hindi raw dapat tangkilikin ang inaalok online. Hindi totoo at alam namin may security feature yon. So ibig sabihin lang ay magastosan lang kayo at hindi rin magagamit yon. Hinihimok ng PSA yung publiko. Ipagbigay alam sa kanila kung may nalalamang ganitong klaseng kalakaran online. Humihiling ng pangunawa ang PSA sa mga nagsipag-apply at register ng National ID na hintay-hintayin lang ang physical ID nila. Medyo madami pa rin, siguro sa 50% pa lang yung may physical card. Kasi nag-register natin is around mga 12 million, 5 million lang pa. Yan sa region buong region. Ang digital ID pwede raw magamit sa iba't ibang transaksyon sa bangko man o government agencies. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Tumaas ng 20 hanggang 30 pesos kada kilo ang presyo ng karne ng baboy sa Batangas City New Market. Ano kaya ang dahilan? Alamin yan sa report ni Denise Abante. Pasado alas 2 na ng hapon kanina pero halos kakaunti pa lamang daw ang nababawa sa 70 kilong pakatay ni Charlie sa kanyang pinagtatrabahuhang pwestong ito sa Batangas City Old Market. Sa tumal daw kasi ng benta, halos hindi na magkanda ubos ng paninda. Daing niya ang mas mataas na presyo ng karne lalo na ang live weight nito. Bisay natitiran din ng karne. Hirap din pa natitiran din. Ginagawa longganisa. Baka naman sa bandera na lalakas na longganisa dahil may pasok na. Ay mahina dahil ang mga tao ang unang binibili mga gamit sa school. Nabili, pakaunti-kaunti lang, kalahati. Ang pagtaas sa presyo ng live weight ng baboy at ang posibleng kakaunting demand ang tinitinang dahilan ng pananatiling mataas ng presyo ng karneng baboy ayon sa ilang mga tindera. Siguro gawa ang priority nila ngayon ay pasukan.
kaya medyo matumal. 3 weeks nang matumal. Dumadami ang supply. Matumal kasi yung iba nagkakatay na sa mga bukid. Pagbili sa kanyang suki naman at paghiling ng discount ang diskarte ng mamimiling si Cecil para kahit papaano raw ay siguradong sariwa at maganda ang kalidad ng mabibiling karne. Matinding diskarte raw talaga ang kailangan sa kabila ng mga nagtataas ang presyo ng bilihin. Medyo iba-iba kaysa nung dati, compare mo nung dati. Pero ano naman po every time naman po ako bibili ng karne, as in dito talaga kay Tita Mirna, kumbaga suki na. So magtaas man magbaba yung presyo, okay lang. Dahil ano naman yung nabibili ko naman is talagang alam ko na fresh. Umaasa ang ilang mga tindera ng karne sa lumang palengke ng Batangas City na lalakas na ang bentahan sa darating na pasukan ng mga estudyante upang makabawi naman daw sa tumal ng bentahan noong mga nakaraang buwan. Kasama si J. Manhares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Mag-aarbo at masaya ang dinaos na closing ceremony ng Palarong Pambansa 2024 sa Cebu City ngayong araw. Ginawa ng mga top-performing regions at divisions sa nasabing palaro. Base sa final at official result ng medal tally reporting system ng palaro, pangalawa sa overall medal tally ang Calabarzon na nakapag-uwi ng 161 medals, kabilang narito ang 57 golds, 51 silver at 53 bronze. NCR pa rin ang overall champion na mayroong 238 medals. 98 dito ang gold, 66 ang silver at 74 ang bronze medals. Pangatlo, ang Region 7 Western Visayas na may 56 golds, 41 silver at 41 bronze medals. Pang-apat ang Region 11 Davao Region na may 32 golds, 25 silver at 35 bronze. Ang host delegation na Central Visayas ang nasa ikalimang pwesto na may 29 gold, 42 silver at 39 bronze. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Sinalakay ng NBI Mimaropa ang hinihinalang iligal na pogo sa isang resort sa Puerto Galera sa Oriental Mindoro, kung saan nakumpiska ang iba't ibang gambling paraphernalia, laptops at SIM cards. Pero ang Puerto Galera LGU iginiit na walang pogo sa bayan. Mula sa Oriental Mindoro, nakatutok live si Paul Hernandez. Paul? Sa paggalugad ng operatiba doon sa resort ay tumambad sa kanila yung baccarat at mahjong tables, gayon din yung iba't ibang uri ng baraha at piraso ng betting chips. Sa Barangay Sinandigan, Puerto Galera, Oriental Mindoro, natunto ng NBI Mimaropa ang isang resort na sinasabing may illegal na pogo. Walang naaktuhang nagsusugal ng pasukin ng resort Sabado ng gabi. Nasa 40 foreign nationals ang nasa resort. Ginalugad ang mga kwarto sa resort hanggang tumambad sa operatiba ang ilang gambling paraphernalia. Nasamsamang slot machines, mahjong at baccarat tables, mga baraha at chips. Nakapagtataka, parang matipok na operation dahil wala mga tao, not only the owner. Nakapagtataka na wala man lang tao doon sa poolside, bar. Usually, yan yung mga tambayan nila. Ayon sa NBI Mimaropa, taong 2019 nang buksan ng resort na pag-alaman din na eksklusibo sa mga dayuhan, partikular sa Chinese ang lugar. Bukod sa mga gamit pang sugal, nakita rin ang mga laptop at SIM cards. Ayon sa NBI, isang dayuhan ang may-ari ng resort. He is Chinese descent, pero nung tinignan namin yung passport niya, sir, American pala siya, national. Tumanggi nang magbigay ng kanyang panig ang resort owner. I don't have any comment. Don't have any comment, sir? Yes. Ikinagulat ni Puerto Galera Mayor Rocky Ilagan ang nangyaring raid, pero nanindigan siyang walang lugar sa kanilang bayan ng Pogo. We don't allow that kind of illegal na mga activity. And then sabi ko, anong mga nahuli? Mga mahjong table daw. Sabi ko, alam niyo, ang mga resort talagang meron niyang ping pong, table tennis, mahjong, as a part ng recreation ng mga guests. We cannot deny or ascertain yung din ni Mayor kasi nga as of now hindi pa natin napatunayan nga na pogo nga talaga yung mga nandun. May business at mayor's permit din daw ang mismong resort. Yun nga lang, ang mga umano'y gambling materials walang kaukulang papeles. Isinailalim na sa inventaryo ang mga nakuhang gamit pang sugal sa resort na bahagi ng proseso ng investigasyon.
Ngayong hapon din lamang ayon sa NBI Mimaropa ay nakapagpiyansa na raw yung may-ari ng resort at ayon pa sa NBI ay mananatili daw muna sa kanila yung mga nasamsam na kagamitan mula doon sa resort habang hinihintay pa yung pinal na desisyon ng korte para sa proper disposition ng mga gamit na ito. Ace. Maraming salamat Paul Hernandez. Nakumpiska ang iba't ibang kalibre ng baril at mga bala sa bahay ng isang lalaki sa Tanawan City, Batangas. Ang mga ito walang lisensya ayon sa pulisya. Ang detalye sa report ni Denise Abante. Sa bisa ng search warrant na inihain ng Joint Task Force Units ng Batangas Police Provincial Office, hinalughog ng mga operatiba ang bahay na ito sa Barangay Bagbag, Tanawan City, Batangas kung saan nakumpiska ang 15 iba't ibang kalibre ng baril at mga bala na pagmamay-ari umano ng isang lalaki. Ayon sa pulisya, walang lisensya ang lahat ng baril na nakumpiska at inaalam pa nila sa ngayon kung saan posibleng gagamitin ng suspect ang mga ito. As to his possible involvement in any group or previous commission of a crime incident, that is still undergoing research ng ating intelligence unit. These firearms are tools na ginagamit ng ating mga goons, no? Hanggat maaari, as early as now, we are initiating activities to remove these tools. Tinitingnan namin yung loose firearms dito sa Batangas, sabi ko ang ina more or less 20,000 ang expired. Kabilang sa mga nakumpiska ang 5 Glock, 10 iba't ibang caliber pistol at samot-saring mga bala at iba pa. Kasalukuyang nasa kustodiya ng Batangas PPO ang suspect at patuloy ang investigasyon sa kung sino pa ang posibleng kasamahan nito. Isinalang na rin sa inquest proceeding ang suspect na nahaharap sa reklamong paglabag sa Republic Act 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. We are calling all Batangueños, no? If you are granted with the privilege to own firearms, no, it is also your duty to comply with the requirement to renew at least 2 months before the expiration of those permits. Or else, we are duty-bound to seize those firearms under existing law. Sinisika pa ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, na makuhanan ng pahayag ang suspect. Kasama si J. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Dahil sa naranasang malalakas na pagulan, binaha ang bahaging ito ng Barangay Kumintang Ibaba sa Batangas City kahapon ng hapon. Naging marahan din ang pagdaan ng mga motorista sa kalsada dahil sa baha. Agad ding humupa ang baha sa lugar. Samantala, nasira naman ang bahagi ng ginagawang kalsada sa Barangay Pandan sa Real, Quezon matapos makapagtala ng landslide sa lugar tanghali nitong linggo. Ayon sa Real MDRRMO, hindi pa rin naayos ang slope protection nito, kaya gumuho ang bahagi ng lupa sa kasagsagan ng malakas na ulan sa lugar. Wala namang napaulat na nasaktan sa insidente dahil hindi pa operational ang kalsada. Inaasang matatapos ang clearing operation sa lugar ngayong araw. Gaganap si Kylie Padilla bilang original wife ni Joem Bascon sa Asawa ng Asawa Ko. Samantala, kinaliwan ng netizens ang pag-guest ni Rufa May Quinto sa It's Showtime. Narito ang report ni Hazel Alviar. Magbabalik prime time si Sparkle star Kylie Padilla. Bago pa man ang kanyang pagbabalik bilang Sangre Amiha sa sequel ng Encantadia, gaganap muna siya bilang si Hana at dating tigre ng Kalasag, ang original wife ni Leon, ang karakter ni Joem Bascon sa Asawa ng Asawa Ko. Excited daw si Kylie sa pag-guest sa nasabing serye dahil sinusubaybayan din daw niya ito. Magiging kakampi o kaaway kaya siya ni Christy. Abangan yan sa Asawa ng Asawa Ko, 9:35 PM pagkatapos ng Widow's War. Nakipagkulitan at naghatid naman ng saya si Rufa May Quinto sa It's Showtime kahapon. Go, go, go! Naaliw at napag-go-go-go ang mga netizens sa good vibes na hatid ng komedyante na pabirong sinabing everyday na siyang makikita sa show at pabiro ding tinanong ang mga audience kung nais ba nilang maging regular host ito sa show. Bumisita si Rufa sa It's Showtime upang i-promote ang comedy show na kasama rin si Vice Ganda. Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog.
Arestado ang babaeng dumalaw sa Lukban Police Station nang mabistong may lamang umano'y illegal na droga ang dalang espasol. Tutukan yan sa report ni Paul Hernandez. Ang dalaw lang sana ng 21 anyos na babaeng yan sa kulungan. Siya ngayon ang nakapiit nang mabistong may illegal na droga ang espasol na dala niya para sa ka-live-in partner niyang nakakulong sa Lukban Municipal Police Station. Isang sachet nang hinihinalang siya buong nakapalaman sa espasol. May mga dalang juice, pagkain, saka yung espasol. So pag inspection, binuklat, nag-iisang espasol yan, nagduda na agad yung ating custodial officer. Isa pang sachet ng illegal na item ang nakuha sa jacket ng babae. Ang pagkakaaresto sa sospek ay bahagi ng paghihigpit ng pulisya sa inspeksyon ng mga dinadalang pagkain at gamit ng mga dalaw sa piitan. Bale, 2 pieces heat-filled transparent plastic sachet. Suspected shabu yung nakuha sa babae. Ang kabuuan nun ay 0.72 gram. Ang dadalawin sanang live-in partner ng babae may kasong may kaugnayan din sa illegal na droga. Sinusubukang mahinga ng panig ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog ang babaeng sospek. Nahaharap sa kaukulang reklamo ang babae habang nagpapatuloy ang investigasyon. Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Patay ang isang rider matapos sumalpok sa isang truck sa Candelaria, Quezon. Nakatutok si Denise Abante. Nasawi ang rider na ito matapos sumalpok ang minamanehong motorsiklo sa nakaparadang wing van truck sa gilid ng Maharlika Highway, Barangay Mangilag Sur, Candelaria, Quezon, pasado alas 2 ng madaling araw nitong linggo. Sa investigasyon ng pulisya, posibleng dahil sa lakas ng ulan at kawalan ng suot na helmet ng rider, kaya nawalan ito ng kontrol sa minamanehong motor at sumalpok sa truck habang patungo sa Sariaya, Quezon. Siguro hindi niya napansin or just because nagmamadali siya. Wala kasi siyang suot na helmet that time. Then yung arrival ng range sa mukha, supposedly nakaposisyon ng maayos riding in a motorcycle. But gusto niyang iiwas yung mata niya dun sa range na papunta sa mukha kasi malakas nga po. Bigla namang napakanan yung motor. Incidentally na nabump na yung nakapark doon na 10-wheeler truck. Ang wing van truck patungo naman daw sana sa Bicol para mag-deliver ng kargamento at tumigil lang sa gilid ng kalsada dahil sa lakas ng ulan. Ayon sa pulisya, hindi na nagawang isugod pa sa ospital ang rider na agad umanong nasawi dahil sa matinding sugat nito sa ulo. Hindi na rin daw nagsampa pa ng reklamo ang pamilya ng rider laban sa driver ng truck. Nagkaroon po ng pagkaunawaan, so dumating sa point na nag-amicable settlement na lang po ang both parties. Sa ngayon, naiuwi na sa Barangay Masin Norte ang mga labi ng biktima ayon sa pulisya. Tayo po magdahan-dahan, lalo sa madiling araw at lalo po yung alam mo natin na ulan. Mas maganda po siguro ito, mami muna tayo, lalo yun po nakamotor tayo. At yun naman po mga truck, naitabi lang din na po yung kanyang truck, pero iso kapag na ganito yung pangyayari. Tayo po mag-ingat sa ating pagbibiyahe. Sinisika pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makuhanan ng pahayag ang pamilya ng nasawing biktima at ng truck driver. Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, huwag pa rin kalilimutang magdala ng payong dahil patuloy na nakakaapekto sa lagay ng panahon ng dalawang weather system sa bansa. Hindi pa rin inaalis ang pag-asa ang posibilidad na maging bagyo ang low pressure area na huling namataan 255 kilometers silangan ng Surigao City sa Surigao del Norte. Kapag naging bagyo yan, tatawagin itong Bagyong Butchoy. Bukod dyan, magpapaulan ang southwest monsoon o hanging habagat sa southern Luzon at Mindanao. Samantala, base sa datos ng Metro Weather, asaan ang malalakas na pag-ulan sa buong Calabarzon at Mimaropa region ngayong araw. Ganyan din sa malaking bahagi ng bansa kaya maging handa sa baha o pagguho ng lupa. Bumaba na muli sa 5,213 na tonelada ang binubugang asupre ng Bulkang Taal. Base yan sa pinakahuling datos ng PHIVOLCS. Naitala kasi ang mahigit 11,000 tons ng sulfur dioxide emission nitong nakaraang linggo. Sa report ng PHIVOLCS, walang naitalang pagyanig sa palibot ng Bulkang Taal. Wala ring namataang vago haze sa palibot ng bulkan. Nananatili sa alert level 1 ang Taal Volcano pero pinapayo ng publiko na manatiling alerto sa aktibidad ng bulkan. Maring ipinagbabawal ng otoridad ang pananatili sa lawa ng Taal na deklaradong permanent danger zone.
Good news mga kapuso, sa mga naghahanap ng trabaho, naghahanap ang Kapuso Network ng mga sumusunod. Assistant Vice President, New Business Development, Assistant Research Manager, Senior Research Analyst, Auditor, Wardrobe and Costumes Clerk, Production Coordinator, Unit Head, Building Maintenance and Project Management, at iba pang makikita sa inyong TV screen. Para sa kompletong detalye at sa mga nais mag-apply, bisitahin ang careers.gmanetwork.com. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Kami, ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.